So, hindi tayo pumasok kasi nga masama yung pakiramdam natin. So, magkakape muna tayo at maya kakain tayo. Kakape muna tayo, magpapainit muna tayo ng ating sikmura. Para makakain makapag inom ng gamot. Mag-isa lang ako dito, iniwanan na ako ng mga kasama ko. Pumasok na silang lahat. So, ininit ko yung niluto ng kasama ko, chicken feet na may munggo. Masarap to. Ito yung ulamin natin mamaya para makainom na tayo ng gamot. Mahirap pag nagkasakit ka dito, wala kang kasama. Kailangan dito tulungan mo yung sarili mo pag nagkasakit ka rito. Kapag nagkakasakit kasi ako, medyo masama ang pakiramdam mo. Hindi ko pinipilit na pumasok. Hindi ko pinipilit yung sarili ko na magtrabaho. Kasi nga, for the safety reason, kasi nga sa site, yung hawak natin ay mga makina, mga machine. So, iniwasan natin yung mga aksidente kasi nga, siyempre, nasa heavy equipment tayo. Napakadelikado yun. Masama ang pakiramdam mo, tapos magkatrabaho ka, mag-ooperate ka. Hindi mo pwedeng idlip-idlipan yung trabaho . Kaya pinipili ko na lang mabsent. Siyempre, may mga kasama tayo doon na mga katrabaho. Kung nasagi natin yan o nahulog tayo sa hukay, yan, ganyan. Kasagi tayo ng mga masisila na bagay doon sa site. Kaya mas pinili ko na lang na magpahinga na lang muna. Mag-recharge para sa Lunes maganda na yung kondisyon ng katawan natin. Yun yung pinaka-iniiwasan ko, kaya mas pinipili kong ma-absent kasi mahigpit yung safety protocol namin dito sa Guam. Kaya mas pinili ko na lang magpahinga na lang muna. Yung pera, nakikita lang yan. Mabilis kitain yung pera, pero yung katawan natin pag humina, wala na. Talagang yun na yun. So, iba rito. Pag nagkasit ka, umabsent ka, wala ka talang bayad. No work, no pay. Yan, ganun. Ganun naman talaga. Kasi per oras, talagang pag nagpahinga ka, wala kang bayad. Ganun talaga. Di naman palagi, paminsan lang naman ganito. Medyo lang, sumobra sa pahinga, kaya medyo sumama ang pakiramdam. 2 araw nakaraan walang pasok. Sumobra sa pahinga, mahirap din pag sumobra sa pahinga. Joke lang. Medyo naambun-ambunan lang. Medyo naiinitan. Yan sinasabi ko kahapon na pag bumigay yung katawan mo, talagang ganitong mangyayari. Pag medyo mahina yung katawan mo. Kaya sa akin, medyo yung katawan ko sa ambon. Tapos bigla kang mainitan. Uulan ulit. Basa ka naman. Kaya medyo bumigay. Naramdaman natin, medyo mainit yung labas ng mata natin. Mainit. Medyo hinga na lang. Recharge na lang. Ganun talaga. Nandito ka sa abroad. Kaya ito, sa mga pakiramdam ko, pipilitin ko kung bumangon. Mag-asikaso para sa sarili ko. Yan. Luluto. Yan. Kaya, talaga. Mas lamang yung nasa Pilipinas ka. Pag nagkasakit ka, kahit pa paano, may magtitimpla sa'yo ng kape. May mag-aabot sa'yo ng gamot. Dito, sarili mo lang. May mga gamot ako rito, galing Pilipinas pa, padala ng mama ko. Pumunta ako rito, kompleto ako sa gamot. Kaya lang yung iba, ubos na. Pag nagkakasakit yung mga kasama ko, inaabotan ko. Kasi nga, hiyang tayo sa gamot ng Pilipinas. Hindi tayo, lalo na ako, hindi ako hiyang sa mga gamot nila dito kasi hindi ko kilala . Kaya, nagbabaon talaga ako ng gamot. Pinababaonan ako ng mama ko ng gamot. Galing Pilipinas, pag umuwi, yan, dadala ko mga maraming gamot. Kaya, hirap ang buhay OFW, lalo pag nagkasakit.